Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Diaryang Balita, Luzon, Visayas at Mindanao. Hagip ng balita. From the kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita from the kasama si Kises Habson. DZRH Balita from the Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Lunes, May 4, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi. presyo ng diesel at gasolina tataas bukas. Halaga ng kerosene bababa. Balitang Promdi. Panibagong peace proposal ng Iran pinag-aaralan na ng Estados Unidos. Balitang Promdi. Hindi bababa sa 52 barangay sa Albay apektado ng pagbagsak ng abo mula sa Bulkang Mayon. Balitang Promdi. Seguridad ng ASEAN Summit kasado na, higit 7,000 pulis ipinakalat sa Cebu. Balitang Promdi. Patriotic jet ski ride at paglalagay ng bandila ng Pilipinas sa Pag-asa K2 sa West Philippine Sea naging matagumpay. Balitang Promdi. 17 katao arestado naman sa illegal na LPG refilling sa Caloocan City. Balitang Promdi. Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Balitang Promdi. Bad news para sa mga motorista. Asahan ng tataas ang presyo ng diesel at gasolina simula bukas. Sa pagtaya ng energy sources, posibleng magpatupad ng piso hanggang 2 piso kada litrong dagdag sa diesel, habang 3 piso hanggang 4 na piso naman ang maaaring imahal ng gasolina. Inaasahan naman ng 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene. Iaanunsyo ng Department of Energy ang pinal na adjustment sa presyo ng langis ngayong araw at ipatutupad naman ito ng mga oil company bukas. Balitang Promdi. Samantala, itinaya naman ng mga ekonomista na posibleng bumilis sa 5.6% ang inflation sa Pilipinas sa buwan ng Abril. Mas mataas ito kumpara sa 4.1% noong Marso at posibleng pinakamabilis sa loob ng mahigit 2 taon.
Ayon sa mga eksperto, ang mabilis na galaw ng inflation ay dulot ng pagtaas ng presyo ng langis, pagkain at paghina ng piso. Inaasahan din na lalagpas ang inflation sa target ng 2 hanggang 4% ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang opisyal na datos ng inflation bukas. Balitang Bromby! Samantala, kinundi na naman ni Senator Erwin Tulfo ang mga negosyanteng patuloy na lumalabag sa ipinatutupad na price freeze ng Department of Trade and Industry o DTI na dapat po ipatupad hanggang May 10. Ayon sa senador, tila nagiging kampante ang ilang tindero at negosyante na magtaas ng presyo lalo na sa mga mas maliliit na pwesto sa palengke dahil sa paniniwalang hindi sila maaabot ng monitoring ng pamahalaan. Binigyan din ni Tulfo na ang mga karaniwang mamimili ang higit na naapektuhan ng ganitong gawain, lalo na mga umaasa sa lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na mga pangangailangan. Dahil dito, hinamon niya ang DTI na magsagawa ng aktwal na on-ground inspection upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng price freeze at agarang matugunan ng mga reklamo ng publiko. Iginit din ng senador na kung pababayaan ang manipulasyon sa presyo ng bilihin, mawawala ng saysay ang anumang tulong o ayuda na ibinibigay ng gobyerno sa gitna ng kasalukuyang krisis. Paalala ni Tulfo, ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring maharap sa kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng paglabag. Balitang Bromby! Oras natin sa buong Pilipinas, alas 3:08 na po ng umaga. Balita muna tayo mula sa mga probinsya. Unahin natin ang Cordillera. Standby Romy Gonzales. Salpukan ng 2 sasakyan sa La Trinidad, Benguet. 4 na katao ang nasugatan. Ibalita mo yan, go ahead. RH41, Romy Gonzales. Nasugatan ang 4 na katao sa salpukan ng 2 sasakyan sa kilometer 6 sa La Trinidad, Benguet kahapon na madaling araw. Batay sa investigasyon ng pulisya, isang Toyota Innova na minaneho ng isang babae patungo sa KM5 sa La Trinidad nang biglang lumihis sa kabilang linya ng kalsada at bumangga sa kasalubong na Toyota FX. Ang mga driver at 2 nilang lalaking pasahero mula sa La Trinidad at Atok ay nagtama ng sugat at nadulot ng naturang road crash. Kagad na nagresponde ang mga personnel ng La Trinidad Bureau of Fire Protection Emergency Medical Service at isinugod ang mga sugatang biktima sa Benguet General Hospital para magamot. Parehong nagtamo ng pinsala ang 2 nagsalpukang sasakyan. Ito si RH41 Romy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Maraming salamat, Romy. Standby lang Freddy Fajardo. Pinag-aaralan na ngayon ni US President Donald Trump ang bagong peace proposal na ipinadala ng Iran na layong wakasan ang umiiral na tensyon at alitan sa pagitan ng 2 bansa. Ayon kay Trump, kasalukuyan ng nire-review ang 14-point proposal ng Iran na ipinadala sa pamamagitan ng Pakistan. Ngunit nagpahayag ito ng pagdududa na hahantong ito sa kasunduan. Sa kanyang social media post, binanggit din ni Trump na mahirap tanggapin ang alok ng Iran dahil sa umano'y kakulangan ng kapalit sa naging epekto ng kanilang aksyon sa nakalipas na dekada. Patuloy pa rin ang tigil putukan o ceasefire habang ipinapahayag din ng US ang kanilang plano na muling mabuksan ang Strait of Hormuz na mahalagang ruta ng mga oil tankers sa buong mundo. Balitang Bromby! Hindi naman bababa sa 52 barangay sa Albay ang apektado ng ashfall matapos ang pagputok ng bulkang Mayon. Ayon sa Office of Civil Defense, nasa 30,500 pamilya ang naapektuhan, kabilang ang higit 1,400 na kasalukuyang nasa evacuation centers. Pinaka-apektado ang mga bayan ng Kamalig, Ginubatan maging ang Ligao City dahil sa makapal na ashfall at pagdaloy ng pyroclastic materials. Tiniyak naman ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang ayuda, kabilang po ang food packs at cash assistance para sa mga apektadong residente.
Kaugnay nito ay nagpatupad na rin ang flight restriction ng Civil Aviation Authority of the Philippines sa paligid ng bulkan. Balitang Bromdy. Sa kaugnay pa ring balita, nananatili naman sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano matapos itong magbuga ng abo at debris na nakaapekto sa ilang bahagi ng Bicol. Matay sa pinakahuling monitoring ng PHIVOLCS, nakapagtala sila ng pagdaloy ng lava sa Basud, Bonga at Miisigali. Nakapagtala rin ng PHIVOLCS ng mahihinang Strombolian activity, paminsang lava fountaining at pag-agos ng pyroclastic density currents sa loob ng permanent danger zone, particular na sa Miisigali. Naranasan din ang ashfall sa mga lugar sa timog kanluran ng bulkan. Umabot naman sa 32 volcanic earthquake ang naitala, kabilang ang 25 tremor events na tumagal mula 2 hanggang 15 minuto. Naitala rin ang 284 na rockfall events at 14 na pyroclastic density current signals. Patuloy ding nakikita ang crater glow o banaag, habang ang sulfur dioxide emission ay umabot na sa 1,586 tons kada araw. Naalala po ng PHIVOLCS na nanatiling ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagsabog at iba pang mapanganib na aktibidad ng bulkan. Balitang Bromdy. Balita naman tayo mula sa Pangasinan. Sa Urdaneta City, yun daw pong Urdaneta Archdiocese, may bago na raw hong obispo. Ibalita natin na RH38 Freddy Fajardo, Tinalaga ni Pope Leo XIV si Bishop Nick Maquilar bilang bagong obispo ng Urdaneta City, Pangasinan matapos tanggapin ang pagbibitiw ni Bishop Jacinto Jose. Ayon sa anunsyo ng Apostolic Nunciature sa Maynila kahapon Mayo 3, ang pagtatalaga ay inihayag ni Archbishop Charles Brown, Apostolic Nuncio to the Philippines. Si Bishop Maquilar ay isinilang sa Cabugao, Ilocos Sur noong Mayo 3, 1970 na naging Archdiocese ng Nueva Segovia at rektor na Immaculate Conception School of Theology sa Bigan City. Nagsilbi rin siya bilang faculty member sa nasabing seminaryo na nagsasanay sa mga pari sa Northern Luzon. Pinalitan niya si Bishop Jose na nagbitiw matapos maabot ang mandatory retirement age na 75 taong gulang at nataon pa ang pagkatalaga kay Bishop Aguilar ay ika-56 na taon niyang karangan. Mainit at tinanggap ng mga mananampalatayang Katoliko ang kanyang appointment bilang bagong pinuno ng Diocese ng Urdaneta City. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromdy. maraming salamat Freddy Fajardo. Oras po natin, alas 3:14 na ng umaga. Standby lang, Dani. Magpapakalat naman ng higit 7,300 security personnel at emergency personnel ang pamahalaan para sa seguridad ng 48 ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin sa Lapu-Lapu City, Cebu sa May 7 hanggang 8. Formal na inilunsad ang deployment sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City kung saan ay nakaantabay ang mga tauhan mula sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang emergency response units. Pinangunahan ito ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nagsagawa ng aerial inspection sa Central Visayas upang matiyak ang kahandaan ng mga ruta, venue at security areas. Aktibo na rin ang Task Group Central Visayas para sa seguridad, traffic management at emergency response habang naka-code blue alert na rin ang mga ospital. Ayon sa PNP, handa na ang kanilang hanay para tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng summit kung saan ay inaasahang darating ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa na miyembro ng ASEAN. Ang Pilipinas ang kasalukuyang chair ng ASEAN ngayong 2026. Balitang Bromdy. Samantala, balita muna tayo sa Central Luzon. Menor de edad na may kasong statutory rape nadakip daw po sa Dinalopihan, Bataan. Ibalita mo yan na RH37, Danny Kumilang.
Arestado ang isang minor de edad na nasa talaan ng top 4 most wanted person sa panlalawigan ng Bataan kaugnay ng kanyang kasong statutory rape sa ilalim ng RA 8353 na inamenda ng RA 11648 alas 2:25 ng hapon sa Barangay San Benito Dinlupiang Bataan. Ang akusado na kinilalang si alias Bitoy, 17 taong gulang ay nadakip ng pinagsanib na puwersa ng Dinlupian Municipal Police Station. First PMFC Bataan PPO sa bisa ito ng warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 96 Dinlupiang Bataan na walang inirekomendang piyansa. Na ipapatid siya na sabing akusado ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at pansamantalang iturn over ito sa Municipal Social Welfare and Development Office para sa kaukulang dokumentasyon. Dani kumilang RS37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, ibinaon na ng atin nito coalition ng watawat ng Pilipinas sa Sandy K1 sa West Philippine Sea bilang simbolikong paggiit ng soberanya ng bansa. Pinangunahan ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula ang aktibidad sa naturang sandbar na malapit sa Pag-asa Island kasama ang 3 retiradong Coast Guard personnel at student leader na si Matthew Christian Silverio. Isinagawang hakbang sa kabila ng presensya ng mga barko ng China sa kalayuan, kabilang ang China Coast Guard at isang barko ng People's Liberation Army Navy na matagal nang nagmamasid sa naturang lugar. Ayon kay Ismula, may 3 Chinese boats na nagtangkang habulin ang kanilang convoy, kaya't nagkaroon lamang sila ng halos 10 minuto upang maisagawa ang pagtatanim ng watawat bago bumalik sa Pag-asa Island. Ipinahayag ng grupo na ang kanilang aksyon ay malinaw na mensahe na ang West Philippine Sea ay pag-aari ng Pilipinas at may karapatan ang mga Pilipino ng malayang makapunta sa naturang lugar. Balitang Prompty. Ay congratulations doon sa atin nito coalition at yung pangako na ibabaon itatanim sa teritoryo ng Pilipinas sa Sandy K2 o sa Pag-asa K2 ang watawat ng Pilipinas ay natupad din. Hindi kagaya nung unang nangako niyan. Pinalakpakan dahil ang sabi ang pangako ay ibabaon, bitbit ang watawat ng Pilipinas mag-jet ski at saka ibabaon dyan sa may Pag-asa Island sa may Sandy K2 ang watawat ng Pilipinas pero hindi naman nangyari. Balitang Prompty. Alas 3:19 na po ng umaga. Magde-deploy naman ng aircraft at barko ang Philippine Coast Guard para itaboy ang mga Chinese research vessel na nagsasagawa ng illegal marine scientific research sa loob ng karagatan na sakop ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Coast Guard, natukoy ang 4 na Chinese research vessel gamit ang Dark Vessel Detection System ng Canada na kasalukuyang kumikilos malapit sa Philippine waters. Batay sa kanilang obserbasyon, isinagawa ang naturang sasakyang pandagat ang pananaliksik ng wala man lang pahintulot mula sa pamahalaan na labag din sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, patuloy nilang minomonitor ang galaw ng mga barko alinsunod sa umiiral na batas ng Pilipinas at International Maritime Law. Balitang Prompty. Samantala, puntahan naman natin, balita naman mula sa Western Visayas, standby Jocelyn Make. 2 menor de edad natiklo sa drug buy-bust operation dyan sa lungsod ng Iloilo. Balita mo yan mula sa Action Radio Iloilo, Jocelyn Make.
Nadakip ang isang 15 anyos na babae at 15 anyos na lalaki sa drug buy-bust operation sa Barangay Airport, Mandurriao. Ayon sa pulisya, dala pa ng dalagita ang kanyang anak nang isagawa ang operasyon kung saan nasamsam ang 27,200 pesos na halaga ng iligal na droga. Ang kasama sa nadakip na si alias Boy ay kapatid ng dating karelasyon ng dalagita at ama ng kanyang anak. Sa impormasyon ng mga otoridad, bibisita sana ang dalagita sa ama ng kanyang anak kaya dinala nito ang bata. Pero nagsabi ang kanyang boss na may bibili ng illegal drugs kaya isinabay na lang nila ito. Sa monitoring ng pulisya, may boss di umano ang dalawang menor de edad na nasa bilangguan ang kontak. Pebrero ngayong taon nang mag-umpisa sa pagtutulak ng droga ang mga menor de edad. Nasa pangangalaga ngayon ng Crisis Intervention Unit ang dalagita, samantalang dinala naman sa Balay Dalayunan sa Lapus District ang binatilyo. Mula sa Aksyon Radyo Iloilo, ito si Jocelyn Maque para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Jo. Standby lang, Jimmy Angay-Angay. Nagbabala naman sa Senador Aquilino Pimentel III na maaaring magdulot ng pagbabago sa liderato ng Senado ang anumang pagtatangkang pigilan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon nito ng senador matapos kumalat ang impormasyon na may ilang miyembro ng Senado na nagtatangkang maghain ng mosyon upang pigilan ang impeachment trial. Ayon kay Pimentel, labag sa konstitusyon ang pagpigil sa paglilitis dahil obligadong ituloy agad ng Senado ang trial kapag naipasa na ang articles of impeachment. Sinabi rin niya na kung susuportahan ng mayorya ng mga senador ang ganitong hakbang, maaari itong magdulot ng tensyon sa liderato ni Senate President Vicente Sotto III. Iwala naman si Pimentel na ipagtatanggol ni Sotto ang tamang proseso. Pinayuhan din niya ang mga senador na kumonsulta sa mga eksperto sa batas at ibatay ang kanilang desisyon sa ebidensya at konsensya at hindi sa politika. Balitang Prompty. Alas 3:23 ng umaga, nagpahayag ng kahandaan ng Senado sakaling iakyat sa kanila ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Vicente Sotto III, kabilang sa kanilang tatalakayin sa pagbubukas ng sesyon ngayong araw ay ang nakaabang na impeachment trial. Sabi ni Sotto, handa ang Senado na gampanan ang tungkulin nito bilang impeachment court sakaling maisumite ang articles of impeachment. Bukod sa impeachment, tututukan din ng Senado ang 17 priority bills bago ang adjournment sa June 5. Pero aminado siya na posibleng maapektuhan ang schedule dahil sa inaasahang pagdating ng impeachment case ngayong Mayo. Sa kabila nito, itiniyak naman ng liderato ng Senado magpapatuloy ang kanilang trabaho habang pinaghahandaan ang posibleng paglilitis. Balitang Prompty. Balita naman mula sa Eastern Visayas, merchandiser patay sa ambush sa Calbayog City. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Isang lalaki patay sa pamaril alas 10 ng gabi sa Porok City, Pido Extension, Calbayog City. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Kevin, 23 anyos, isang merchandiser residente sa naturang syudad. Ayon sa investigasyon ng PNP, kararating lamang ng biktima mula sa trabaho at muling umalis sa akin ang kanyang single motorsiklo patungo city proper. Pagsapit sa lugar ng insidente, bigla na lamang siyang pinagbabaril mula sa likuran ng isang di pa nakilalang suspect na sakay din ng single motorsiklo. Tinamaan ang biktima sa kaliwang braso na tumago sa kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Agad naman tumakas ang suspect patungo sa hindi pa malamang direksyon. Nakumpiska sa crime scene ng 5 basiyo at isa pang bala na pinaniwala ang kalibre 45 na baril. Patuloy sila sa gawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakilanlan ng suspect at motibo ng krimen. Dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat kay Jimmy Angay-Angay. Plano naman ng Department of Agriculture na palawakin ang minimum access volume o MAV para sa imported na baboy at mais ngayong buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr.,
nasa proseso ng pag-aproba ng expanded MAV sa ilalim ng tinatawag na MAV Plus Scheme. Layunin po ng hakbang na mapatatag ang supply at mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin kasunod ng pagtaas ng shipping costs dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa global oil supply. Sa ilalim ng MAV Plus, maaaring madagdagan ang volume ng importasyon ng piling agricultural commodities na papatawan ng mas mababang taripa. Gayunman, kinakailangan pa rin itong aprobahan ng Pangulo batay sa rekomendasyon ng MAV Management Committee. Ayon naman sa Federation of Free Farmers, inirekomenda ng komite ang karagdagang 250,000 metric tons para sa mais bukod pa sa kasalukuyang MAV na nasa mahigit 250,000 metric tons. So magiging kalahating milyong metriko tonelada na. Sa kasalukuyan po, ang MAV para sa imported pork ay nasa 54,210 metric tons habang ang imported corn ay may MAV na 216,000 metric tons na may kaukulang taripa depende kung pasok o lampas sa itinakdang kota. Balitang Prompty. Samantala, balita naman tayo sa Northern Samar Residential House ng isang doktor sa Katarman ay nasunog. Yan daw po iniimbestigahan pa ngayon kung ano ang naging sanhi ng naturang apoy na naturang sunog. Balita mo yan na Rich 34 Jane Galit Bantayan. Pinupok na nga po yung isang residential house ng Purok 6, Barangay Dalakit, Bayan ng Katarman, Northern Samar. Agad itong nirespondihan ng fire truck ng Katarman nang matanggap ang nasabing ulat. Ayon sa Fire Office Katarman, ang bahay ay pagmamayari ito ng isang doktor. Mabilis na kumalat ang apoy na nagdulot ng matinding pinsala sa buong bahay. Nagtulong-tulong naman muna ang mga residente upang maiwasan ang pagkalat ng apoy. Ayon sa Bureau of Fire Office Katarman, ang nasabing sunog ay nasa first alarm. Ligtas naman ang mga nakatira sa bahay at walang naiulat na nasaktan. Ayon pa sa nasabing opisina, patuloy pang inaalam ang sanhi ng sunog at kabuang pinsala. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:28 na po ng umaga, inatasan naman ni Public Works Secretary Vince Dizon ang pagsasagawa ng review sa National Building Code. Sa ilalim ng Special Order number 155 na inilabas noong April 7, muling binuo ng Department of Public Works and Highways ang Review Committee para suriin at i-update ang umiiral na mga patakaran. Ayon sa DPWH, inatasan ang komite na repasuhin ang mga isyong inihain ng mga professional at technical groups at magrekomenda ng mga hakbang para sa mas makabagong pamantayan ng konstruksyon. Sinabi din ni Dizon na mahalaga ang review upang matiyak na nananatiling akma ang building regulations sa kasalukuyang panahon, lalo na sa harap ng mabilis na urbanisasyon, tumitinding banta ng kalamidad at patuloy na pagbabago sa engineering standards. Layunin ng hakbang na ito na mapahusay at ma-modernize ang mga polisiya sa infrastruktura sa ating bansa. Pero for sure ho, maraming mababago kung talagang tututukan lamang itong National Building Code na ito dahil sa ilang dekada na ho ang lumipas. Simula po nung maitataga o mabuo itong National Building Code, marami ng modern na gamit, modernized na gamit ang mayroon tayo ngayon sa ilalim ng engineering. Kagaya na lamang yung sa yung sa tawag dito yung sa kisame. Kapag kayo'y magpapagawa ng kisame, dati kahoy lang ang ikinakabit dyan Pero ngayon meron ng parang bakal na ho yung nilalagay Hindi na kahoy. Nalimutan ko lang yung tawag dun sa bakal na yun. Pero maraming dapat na i-review, pag-aralan, baguhin dito sa National Building Code na ito upang nang sa gayon ay mas lalong tumibay ang mga pundasyon ng mga building dito po sa ating bansa. Lalo na ho dito sa Metro Manila.
Alam naman ho natin na meron tayong pinaghahandaan na the big one kung saan ay kailangan ng ating mga istruktura, lalo na po sa mga building ng pamahalaan o gusali po ng pamahalaan ay dapat hong matibay. Para kung sakali man, wag naman ho sana, dumating itong kinatatakutan nating the big one, ay handa po at may masisilungan ng mas maraming mamamayan at mabawasan ho yung tinatayang bilang ng mga gusali na posibleng mabawal sa malakas na lindol. Balitang Promdi. Alas 3:31 na po ng umaga. Puntahan naman natin ang Davao. Meron daw pong menor de edad na PWD na lunog sa ilog sa Davao del Norte. Ibalita mo yan, Jun Soter ng Action Radio Davao. Patay ang isang 17 gulang na minor de edad na person with disability o PWD matapos malunod sa isang ilog sa Barangay Mabantao, Kapalong, Davao del Norte. Ayon sa Kapalong Municipal Police Station, bandang alas 6:20 ng gabi na makatanggap sila ng ulat mula sa social media hinggil sa insidente sa pagkalunod. Gayunman, sa kailang pagresponde, napag-alamang naganap ang insidente sa Purok Dunya Josepa, Barangay Mabantao, Kapalong, Davao del Norte. Sa parang investigasyon, lumabas na bandang alas 11 ng umaga sa naturang araw, nagtungo sa ilog ang biktima kasama ang kanyang mga kaibigan para maligo. Napunta ang biktima sa mas malalim na bahagi ng ilog kung saan siya aksidente nalunod. Agad na humingi ng tulong ang kanyang mga kasamahan, ngunit hindi na ito nailigtas na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Isinugod pa ang biktima sa Davao del Norte District Hospital, ngunit idiniklarang dead on arrival ng attending physician na si Dr. Ariel Mertunwi. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, inaresto ng Philippine National Police ang 17 individual na nasa likod ng umano'y illegal na LPG refilling sa Caloocan City. Sa ikinasang operasyon, na-recover ang iba't ibang klase ng tangke, refilling equipment, isang truck at iba pang kagamitan na may halagang aabot sa 25 milyong piso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., mahalaga ang ganitong uri ng operasyon para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Naharap ang mga suspect sa paglabag sa Republic Act No. 11592 o LPG Regulations Act. Balitang Promdi. Samantala, oras po natin alas 3:33. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan. Dito po sa Balitang Promdi, tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi ng ating programa. Balitang Promdi. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito po ang Balitang Promdi. Good morning po muli sa lahat. Hindi lamang po dito sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa na gising ngayon. Yung iba ho'y nagtatrabaho, yung iba naman po ay kagagaling lamang sa trabaho at nagpapahinga, habang ang iba naman ay naghahanda pa lamang papasok sa trabaho. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Sa ating mga kababayan dyan sa may Bicol Region, partikular ho sa Albay, kumusta na ho kayong lahat? Sana po ay nasa maayos pa rin kayong sitwasyon sa kabila ho ng nangyari noong araw po ng Sabado kung saan nga ay nag-alboroto itong Bulkang Mayon at nagbuga ng abo sa malaking bahagi po ng Albay. Naapektuhan ang libo-libo nating mga kababayan. Ang pamahalaan daw po ay nakaalalay lalo na sa mga nangangailangan ng tulong. Ang ayuda, ang assistance ay nakaredy din daw po at isa-isa nang ipinamamahagi para sa ating mga kababayan dyan. At hari nawa,
ay manahimik na itong bulkang Mayon. Bagamat patuloy pa rin ho ang paglalabas niya ng mga debris at abo mula po dyan sa bulkan. Sa iba pa natin hong mga balita, before tayo pumunta sa ibang balita, muli ha doon sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa Bicol, yung mga kinakailangan na gawin, lalo na para sa inyong kalusugan, don't forget po, sumunod po sa pamahalaan, lalo na po yung mga nasa may lugar kung saan ay makapal po ang abo. Yung pagtatakip ho ng ilong, yan, importante ho yan. Yung pagsusuot po ng maaliwalas na damit at proteksyon ho sa mata, kinakailangan po yan sa ganito pong pagkakataon. At kung kinakailangan hong lumikas, totoo ho na mahirap ang iwanan ng inyong mga kabuhayan, lalo na kung nasa inyong mga bakuran ang inyong pinagkakabuhayan. Pero kung buhay nyo naman ho ang kapalit, mas mabuti ho na lisanin ang inyong lugar, sumunod po sa otoridad kung kailangan nyo pong umalis ng inyong mga bahay. Mas importante ho ang inyong buhay. Sa iba pa po nating mga balita, do sa ating mga kababayan na today sa mga motorista, ito na yung ating binabanggit nung kamakailan, na hanggang kailan kaya ang serye ng rollback at ang panalangin nga ho natin mula nung tumungtong ho sa higit 100 ang presyo ng diesel at gasolina, sana ho dun sa pagsisimula ng rollback, yung serye ho ng rollback sana'y magtuloy-tuloy, pero ito na ho yung ating kinatatakutan o pinangangambahan na may limitasyon at darating ang panahon na magtataas muli ang presyo ng produktong petrolyo. Ito na ho yung sinasabi natin dahil today, ang pagtaya nga ho, batay sa 5 araw na trading last week, ay tataas po ang presyo ng diesel at gasolina. Ang kagandahan lamang ay hindi ito double digit, kagaya po ng mga nakalipas na Marso kung saan ay umaabot sa 20 pesos, 28 pesos ang itinataas ng gasolina. Pero ito po ay big time all price hike pa rin dahil aabot po sa piso hanggang 2 piso. Pagdating sa gasolina, 3 hanggang 4 ang itataas ho. Mabuti na lamang sa kerosene kahit papaano ay pababa pa rin ang trend. Kagaya po pa rin po ng dati, bagamat yung piso ho natin ay bahagyang nakakabawi kahit kaunti, sana ipagdasal ho nating tuloy-tuloy pa rin po ang pagbawi. Hindi kagaya nung nakalipas na linggo na record high ang pagtaas ng piso kung saan ay umabot ho sa 60 o ang paghina po ng piso na umabot po sa 61 o higit 61 pesos ang bawat dolyar. Yan ho ay kabilang din sa nakakaapekto dito po sa presyo ng petrolyo. Hindi lamang po dun sa nangyayari doon sa Middle East. Pero ipagdasal na rin ho natin kung ano pa man ang peace proposal ng Iran na nire-review ngayon ng US, kung sakali naman na meron mga hindi maaprubahan doon ng Estados Unidos sa peace proposal na ipinadala ng Iran, sana ho magkausap muli ang dalawang panig at magkaroon na ng kasunduan. Kumbaga mag-meet halfway na. Nang sa gayon ay kahit papaano ho ay maibsan pa ang presyo ng petrolyo sa ating bansa at sa buong mundo. Hindi lang ho tayo, muli po hindi lamang po tayo ang apektado nitong tensyon sa gitnang silangan, maging ang iba po nating bansa, mga kalapit na bansa ay naaapektuhan din. Hanggang sa Canada, hanggang sa US, apektado rin ho sila. Sana magkaroon ng linaw sa pag-iisip at konsiderasyon si US President Donald Trump at ang leader ng Iran. Isipin sana yung yung taong bayan. At syempre sa ating mga kababayan this week,
Ang ASEAN Summit, ano ba ina-expect natin dito sa ASEAN Summit? Siyempre, mga delegado ho ng iba't ibang bansa ay darating at magpupulong ho dito sa ating bansa. Yan po'y walang pinagkaiba sa tuwing pumupunta ho ng ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang panunungkulan kung saan ay dumadalo po ng mga Leaders Summit. Mag-uusap yan ng tungkol sa katatagan ng relasyon ng bawat bansa. Siyempre, nandyan pa rin po yung mga peace process, yung mga issue na may kinalaman ho sa climate change. Ganon din ho yung mga isyong may kinalaman po sa seguridad ng bawat bansa. Yan ho ay napag-uusapan. Pero dahil dito po sa ating bansa gaganapin, sana ho ay makisama din ho ang ating mga kababayan. Paano sinasabi kong makisama? For sure, marami sa ating mga delegado dyan. Yan naman hindi lamang leader summit kung saan ay mga leader lamang ng bansa ang pupunta. Kung nais po natin na maging maganda ang ating turismo, ang imahe po ng Pilipinas sa ibang bansa, maging nice din po tayo sa ibang nasyon na magpupunta po dito at mamamasyal dito po sa Pilipinas. Yung mga negosyante, lalo na sa mga lugar na maraming pupunta na mga delegado mula sa ASEAN, kabilang na po dyan sa Cebu, mga kalapit na lugar dyan sa Cebu, maging dito po sa Maynila. Kaya sana po magpakita po tayo ng respeto, kortesiya, yung pagiging hospitable po ng mga Pilipino, ipagmalaki at ipadama natin sa kanila. Ano? Diyan tayo nakilala mga Pilipino, sa pagiging hospitable. At sana ho yung ating mga kababayang negosyante, wag muna ho nating isipin, kikita tayo ng malaki, di ba, RT? Isipin ho natin, ibigay natin yung tamang presyo, maging honest tayo at wag po nating tatagain ang ating mga turista, mga international tourists, yung mga dayuhan kapag po sila ay namamasyal dito po sa atin sa Pilipinas, at panatilihin po natin ang kalinisan, magbigay po tayo at mag-iwan po tayo na magandang imahe sa ibang bansa para sa susunod ay maengganyo ho sila na dumating din po dito sa ating bansa o pumasyal pala dito sa ating bansa. Bago ko makalimutan, May 8, Mother ang May 8, 9, 10. Mother, sa May 10, ang May 10 ay Mother's Day nga pala. Uy, advance happy Mother's Day, Mother Malu. Ngayon pa lamang binabati na kita. For sure ay busy ka sa susunod na linggo. Pero do sa ating mga kapwa, nanay, mami, ano ang tawag mo, Ara? Kay Mumi. Si Ara may sariling tawag sa kanya magulang, si Mumi. At saka si nanay, nanay, mama, ayan, inay po. Advance happy Mother's Day na po sa inyong lahat, ha? Ngayon pa lamang do sa mga kababayan natin na nag-iisip ng pangregalo sa kanilang mga magulang sa hirap po ng buhay ngayon, wala namang po masama kung may extra kayo, regaluhan nyo bilang pagpapasalamat sa inyong mga magulang. Pero just the same, kung walang pangregalo, yung simple ho na pagsilbihan sila sa bahay, yakapin, magpa-thank you, okay na po yun sa mga magulang. Appreciated po yun ng mga magulang, lalo na ang mga ina. I should know dahil ako'y nanay na, so alam ko kung ano yung kumbaga ay magpapalaki ng aking puso kapag yung mga anak natin ay na-appreciate ang ating mga sakripisyo para sa kanila at pagmamahal syempre para sa kanila. At syempre sa iba pa rin po nating mga balita, ito mga paalala po bago ang pagbati, ha? Alam ko pong iniintay nyo po yung mga pagbati. Ayan, yung kay Senator Erwin Tulfo ay mensahe lang kay Senator Erwin. Sana po tutukan nyo hong mabuti itong sa mga negosyante ho na lumalabag sa price freeze. Marami po niyan. Kasi nga ho, di ba, lagi nating sinasabi, tinataasan natin ang kilay, ang DTI, ang Department of Trade and Industry sa tuwing binibigyang
diin po nila na walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Parang sa atin, hindi po natin matanggap yan dahil tayo mga mamimili, mga consumer, alam natin na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Bakit hindi yan nakikita ng DTI? Maaaring bigyan natin ng benefit of the doubt. Ang naiikot lang ho nila yung mga supermarket. Papaano po yung mga maliliit na tindahan kung saan mas marami ho ang bumibili sa mga komunidad. Sila po, nagtataas po talaga yung mga yan. Anong katwiran? Mahal ang pamasahe mula sa mga supermarket papunta sa kanilang mga bahay. Yung iba naman talaga nagsasamantala lamang o papunta po sa kanilang mga negosyo. Yung iba nagsasamantala lamang naman talaga. Sana ho, yan ay maikot din. Tama yung on-ground inspection talaga. Para ho alam po kung talaga nasusunod yung mga SRP sa mga pangunahing bilihin. Hindi naman ho lahat kasi talaga sa mga ordinaryong tao sa pang-araw-araw na pagbili ng mga pangunahing pangangailangan sa bahay, lalo na sa pagkain, ay pumupunta sa mall. Siguro once every month o twice every month, nagpupunta po yan sa mall para mag-grocery. Pero may mga pagkakataon ho na kapag may naubos agad sa green grocery ng ating mga kababayan, ang takbuhan niyan yung pinakamalapit na tindahan sa kanila. Naubos ang toyo, naubos ang suka, naubos ang itlog, ang tinapay, yan naman po yung mga mabibilis na maubos. Mantika. Ayan po ay tatakbuhin nila yan sa mga malalapit na tindahan na hindi naman nai-inspeksyon ng DTI. Dapat yan ang tingnan din ho talaga. Yan po ang pangunahin po na nagmamahal ang presyo. Tingnan nyo hong maigi. Baka ho kasi sa inyo, baka akala nyo talaga walang tumataas. Pero sa amin po na mga gumagastos para sa aming mga bilhin, mabuti ho kayo, yung mga opisyal ng DTI. Lagi ho kayong nasa mall. O kung hindi man po kayo, yung mga kasambahay ninyo, kayang-kayang tumakbo agad sa mall. Paano ho kaming mga walang sasakyan na pangtakbo sa mall? At saka malayo sa amin ang mga mall. Diba? Hindi nyo masyadong ramdam kasi ang ginagamit nyo kapag ka bumibili, okay, kuha lang ng kuha, credit card, ikakaskas. Hindi nyo talaga nakikita kung magkano ang minamahal. Paano ho yung mga walang credit card at pinagkakasya lang ang budget sa pamamagitan ng kanilang sahod? Sila ho ramdam na ramdam nila kung magkano ang itinataas ng presyo ng bawat produkto. Well, anyway, yan lang po ang ilan sa mga nais nating ipunto today, Monday. Isang magandang umaga muna, Mr. Virgilio Sakdalan. Ganon din kay Marcelo M. Isang magandang umaga, parang taga ibang planeta ang DTI, Ma'am Kisses. Yun na nga ho pero sabi nga po ni Senator Erwin Tulfo, baka kasi hindi na isasagawa yung on-ground inspection kung saan yung mga maliliit na tindahan, hindi po nila na-i-inspect ng maayos. Hanggang sa mall, hanggang sa palengke lang, ay natural ho doon, nasusunod yung kanilang mga presyo kasi bagsakan ho yung mga yan bultuhan yung mga yan kung bumili. So, kaya po nilang magbaba ng presyo, yung SRP masusunod nila. Papaano ho yung mga tindahan na maliliit na tingi-tingi magbili o bumili sa mga supermarket din, tapos ibebenta sa kanilang komunidad. O syempre may patong na yun. Hermenegildo Doming, isang magandang umaga. Tsaka yung mga ganun, dapat pagpaliwanagin din po talaga na maigi. Baka naman talagang yun din talaga yung price na kaya nilang ibigay sa kanilang mga parokyano. Kasi nga naman, magta-tricycle o kaya mag-jeep. Tapos tingi lang yung bibilhin, hindi naman bultuhan, so walang discount. Ano pa, syempre kailangan nilang tumubo. Magbabayad pa yan ng mga tauhan nila na nagbebenta do sa kanilang tindahan. O yun, pagpaliwanagin din, syempre, ha? Señorico Elgarico. And from that, syempre, kumbaga, makakapagbubuo ng plano, strategiya, ang DTI, kung paanong susolusyonan yung mga ganyang problema na sabihin na nating hindi rin naman ginusto ng mga maliliit na tindahan, halimbawa.
Maliban na lamang doon sa talaga nagsasamantala. Aldi Idorot, isang magandang umaga mula sa Caloocan. Ganon din kay Señorico Elgarico, Hermenegildo Doming, kay Danny Muyot, isang magandang umaga. Roland Pamareho mula sa Sorsogon sa may Irusin, marahay na aga po sa Indogabos. Kumusta na po kayo dyan? Kayo hubay na damay din dyan sa may Ashfall at pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Cherokee, isang magandang umaga. Ganon din kay Fernando Balatucan, good morning. Kay Dorbs Villanueva mula sa Bagumbong, Barangay 171, Caloocan City, good morning. Ganon din kay Señorico, ayan, nabanggit ko na si Señorico Elgarico, magandang umaga po. Syempre kay Miss Becky Tisuka, good morning. Binabati rin po natin si Joseph Verdeflor, Randy Martin, isang magandang umaga rin po sa inyo. At syempre kay Ma'am Ivy Gutierrez na lagi din po nakaantabay sa atin. Kay Bentong, Lani Rehuso, Ma'am Kisses, magandang umaga. Happy Monday, stay safe. Ang pagbati ay mula sa Kidapawan City. Good morning din sa iyo, Ma'am Lani. Noel Galliano from Maryland. Shout out sa mga taga Alberta, Canada, lalong-lalo na kay Noel Sikat. Pagbati rin po kay Popstan mula sa Taiwan. Yan kasing nasa DTI, kahit na anong taas ng presyo, di nila pansin yon, sabi ni Virgilio Sakdalan. Yun na nga po ang binabanggit ko. Baka naman napapansin din, pero hindi kasi naaabot ng monitoring yung mga maliliit na tindahan. Nestor Felipe, isang magandang umaga mula sa Abulog, Cagayan Valley. Binabati rin po natin Totoy Mortel. Sabi niya, ang DTI, ang meaning po yata niyan ay di totoo ito. Grabe naman yun. Sa amin, Pansit Canton, 23 pesos na. Tubig, ano yung tubig general? 35 na. Bigas, 65. Marcelo M, good morning. And kay Alberto Perez, isang magandang umaga mula sa Baclaran, Parañaque. Mike Montero, maraming salamat sa digital flower mo. Ano ba tawag doon? Emoji. Ewan ko, basta yung pabulaklak mo sa online. Maraming salamat, Mike Montero. Kay Popstan, yan, nabanggit ko na sa Taiwan. Good morning. And kay Irene Lati Anonuevo mula sa Pasig City. Kay Nier Perlas, isang magandang umaga mula naman sa Davao de Oro sa may Pantukan. At binabati rin po natin ang mga taga Bayawan City. Kay Toto Figuracion, isang magandang umaga rin po sa inyo. Binabati rin po natin isang magandang umaga kay Wilma Nares mula sa General Trias sa Cavite. Kay Lito Lacerna, puro na lang bakasyon ang pinaghahandaan ng Senado. Magbubukas ngayong araw tapos June 5 magbabakasyon na naman. Kay Inaman, ano bang trabaho nila? Puro pasarap, bakasyon na lang. Pero ang sweldo nila, ang lalaki, sabi ni Lito Lacerna. Nestor Karandang, isang magandang umaga po sa inyo. Kay Leo Linatok, isang magandang umaga rin po mula dyan sa Kidapawan. Kay Michael Andrew Castro mula sa Santa Maria, Laguna. And kay Melvin Letrodo. Uy, gising ka pa, Melvin Letrodo. Hindi ka ba natutulog? Ganon din po pagbati po natin kay Carlito Sabanga mula po sa Pangasinan. Kay Lorivic Balaan, magandang umaga rin po sa inyo. Arturo Peña mula sa Iloilo, good morning. And ganon din po pagbati natin kay Randy Eracuepo. Yan, good morning din po mula sa Bagong Barrio, South Caloocan City. Ang dami nating listeners sa Caloocan, ano? Maraming salamat po sa inyo. Mario Reyes ng Batangas, isang magandang umaga. Kay Jessie Edelberto Mangawang, Richard Guerrero mula sa Baguio City. Oy, kumusta sa City of Pines? Malamig pa ba o napakainit dito ho sa Pilipinas? Sa Maynila, mainit talaga sa araw-araw, ano? Sana matapos na po itong init na ito, pero sana naman ho kung may mga dumating na, kasi ang susunod na natin tag-ulan eh.
kung may mga darating man hong bagyo, sana ho'y wag kalakasan. Herme Esteban mula sa Isabela, kay Mario Padil Salyador, Alvarez Barada, good morning. Pinabati rin po natin ng isang magandang umaga. Uy, Sir Sunny Talents, nabuhay ka. At ganoon din kay Dominic Hasim. Mauro Jun Aspiliaga, isang magandang umaga po sa inyo. Sa ating mga kababayan na hindi ko po nabati, nako, pasensya na po. Pero in the meantime, tayo muna'y magpapaalam na. Maraming salamat po sa lahat ng sumama, tumutok sa balitaan, sumali sa ating discussion at nag-comment sa ating comment section sa FB, sa YouTube. Thank you po. At ito po ang Balitang Promdi, hanggang bukas po muli. Ako po ang inyong lingkod, Kisas Habson. Susunod na si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Oras po natin, 5 minuto na lang at alas 4 na ng umaga. Good morning and happy Monday. Di pa rin ako natatakot pag ikaw ang kasama ko. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin